ano naman yung maipapayo mo sa mga networkers, network builders na pinanghihinaan ng loob? Na talagang umaabot sila sa point na parang ang hirap. Ano yung maipapayo mo sa kanila? Nandito na kayo. Ano pa yung babalik pa ba kayo doon sa iniwanan ninyo? Kung iniwan nyo man o kung hindi, that's good thing kasi may babalikan pa kayo. But kung iniwanan nyo na, katulad ko halimbawa, ang lakas ng loob kong mag-resign. Kaya lang, wala na akong time bumalik kasi mapapahiya ako. Ginamit ko yung kahihiyan ko para magpatuloy. Ika nga. So, ang kailangan nyo nang gawin kapag pinanghinaan na kayo ng loob ay always pa rin, isipin nyo, family. Kailangan ko bang magpatuloy o comfort zone? Yes. Pero tanungin mo rin yung sarili mo, sabi ko sa iyo kanina, enough ba? Masaya ba sila doon sa buhay ngayon? Pag hindi, gamitin mo silang fuel. Gamitin mo silang crudo, kerosene, para magpatuloy ka doon sa ginagawa mo. Kasi pagka hindi mo sila ginamit, babalik ka ulit sa comfort zone. So, ibig sabihin, Sir Bobby, doon papasok yung deepest why, ba't mo gagawin ang networking? That's correct. Kasi sa deepest why, kumbaga, whatever happen, you will do it whatever it takes. Tama. Palimit natin marinig yan, but totoo pala talaga. Yes. Sa larangan ng pag-network, malimit nating naririnig yan sa mga motivational speech ng mga leaders na magagaling. Totoo. Totoo pala talaga. So, kailangan isaisip natin itong mga reason na to kung bakit tayo magpapatuloy. Kailangan na talagang aralin. Sa ngayon, hindi na mahirap ang network. Naka-technology na tayo. Kumbaga, yung dadaanan mo, naka-aspaltado na eh. Unlike before, bako-bako. And pwede silang mag-aral online. Ano ba ang kailangan nilang improve? Kailangan mo lang lakasan yung loob mo at kailangan mo lang totoo ka dun sa kailangan mong gawin. Kasi pag 50-50, malaki ang chances na mahulog ka talaga. Kasi hindi nga, deepest why. Mababaw lang yung kanilang dahilan para gawin ng isang bagay. Kasi yung iba sasabihin, ginawa ko na yung best ko, hindi pa rin ako nagkakaresulta. So, hindi kasi nila ginagawa yung negosyo, yung pag-networking, whatever it takes, ano man mangyari, ano man rejection yung dumating sa kanila, hindi sila susuko dapat. Ganun ang ginawa mo eh. Di ba? At saka yung pag-aantay ng tamang timing. Correct. Kung halimbawa ngayon nahihirapan ka, okay, ang trabaho mo ngayon, ano ba? Example yung sarili ko, security guard ako dati. Actually, wala na kaming extra time. Kasi kapag pag-out namin, actually sa ngayon, sobrang traffic, 2 to 3 hours. Kung halimbawa ang duty namin alas 6, dapat alas 3 nakaalis na ako ng bahay. Pag uwi ko, 3 hours ulit. Pag out ko ng alas 6 ng umaga, kung panggabi ako, ang dating ko ng bahay alas 10. 11, 12, 1, 2. Makakatulog ka ba kaagad pagdating sa bahay? So ang tulog mo lang araw-araw, 4 na oras. So parang ang naging mo is gusto mong mabago ang takbo ng buhay mo. Kasi kapag hindi, sisingilin ka ng 4 na oras na ito na kulang lagi sa tulog mo. Oo. Example ko ng sarili ko, security guard, hindi ko alam doon sa iba. Pero kung ang oras, ang kalaban, pinakamatindi ang security guard kasi 12 hours duty yan. Kasi pagdating ng day off, itutulog mo na lang talaga yan, actually. Pero yung mga time na yan, na pagde-day off mo, kung talagang malaki yung motivation mo para sa sarili para mabago, online. Learn the process. Pag online ka talaga. Continuous learning. Sa trabaho, meron ka namang day off eh. Meron ka namang break time eh. Gamitin natin gamitin mo yung cellphone mo na maging, sabi nga nila, money-making machine. Yes. Marami din akong pinagdaanan. Struggles. Hindi naman agad na naging CEO, dumaan din ako sa mga struggles. You see? Diba? So pare-parehas ang mga nararanasan natin. Ang pinaka-bottom line dito, huwag ka lang sumuko and mag-aral pa rin ng tamang pamamaraan. So ayan mga ka-Evie, narinig nyo kay Sir Bobby na wag lang kayong susuko at mag-aral ng mag-aral, keep on learning. Darating ang panahon. Darating ang panahon. Your time will shine. Tama.